So mga lodi, no, may bago tayong trabaho sa ito, no. So itong reeling na to ay tayo ang magtutuloy, no. Umpisa na. Pero ito kasi nakakabit na yung frame. Kuyang, walang gamit yan. Yung ginagamit nila kunin mo. Oo. So wala. Yung gagawin dito ay ipa-pull out natin to. Yan. Sisinsilin to, tatanggalin tong frame para ibubuo natin dito sa labas. Ito yung mga lodi, ito yung wag na wag yung gagawin na kung gagawa kayo ng reeling na ikakabit nyo yung frame, no? Isipin nyo na lang kung magpupulwid kayo. So yan, pupunta kayo sa labas, mag-scaffolding kayo. Samantala kung dito nyo gagawin yan sa labas, then isasalpak nyo na lang pagbuo, so maalwan. Okay, no? So ito, may mga nakalagay na, pati sa third floor meron na, no? So, ipapa-sincil ko yan. Ipo-pull out yung frame na yan para magawa natin sa... Ito daw, tabingi, no? Okay, no? So, yun lang, no? Umpisa na natin itong baklasin. So, ito, no? Pinatikit yung... ko na itong frame, no? Para kasi nakabaon na, no? So, babaklasin natin para magawa natin dito sa labas na para mas maaluwa sa atin. Dito muna basagin to. O yan o. Sige, bala si mason dyan. Magagaling ang mason dito. Mga ganitong baklasan, pwede pa ako. Ito mga lodi, no? Pinabaklas ko para mas madali magtrabaho dito sa labas. Kisa sa loob, kisa doon tayo sa labas na, no? Magpupulwid ka nga nasa labas na. At the same time ito kasi iba na ang gumawa nito, no? Nagumpisa. Yan. Ito yung ang lalaki ng siwang. So kaya pinabaklas natin para maayos. So ayan yung isang grills na tatanggalin pa natin. So kung makikita nyo rito, ayan, tabingi, hindi pantay. Nakapasok yung isang side sa kabila, din yung nandito ay nakalabas. Ayun, kitang-kita. Kahit doling yan, makikita yan. Kaya babaklasin yan. Anyway, yung dalawa dito ay binaklas na natin para maayos. So, yan kasi ibang grupo ang nagumpisa niyan. Then, pinatuloy lang sa atin dahil sablay nga. Yun yung gagawin natin dyan. So mga lodi, sa paggawa ng grills, ako talaga ang ginagawa ko ay gumagawa talaga ako ng patungan. So simple lang naman ang patungan. So kailangan simple kakain ito ng extra materials, no? Kapalit naman nun ay maaluwan yung trabaho. Tingnan mo, nakatayo tayo. At the same time, yung trabaho natin yan ay hindi pilipit, no? Kasi kung sa lapag tayo magtatrabaho, tingnan mo naman yung semento, no, hindi pantay. So kailangan talaga natin ng ganito, no? So yung iba hindi na gumagawa niyan. So tayo dito gumagawa pa tayo ng patungan. At siyempre pa silipin nyo rin yung ayan, no, yung patungan na ginawa nyo kung pantay, kasi kung yan banking din yung magagawa nyo trabaho. Siyempre pagka meron na ganyan, ito, no, may eskwala, no, palagi pa nakarihing naka-eskwala yung inyong trabaho, at lagyan ng temporary brace para hindi na gumalaw. So dahil ito hindi tayo ang nag-umpisa nito, ay binaklas natin kasi napakahirap yan mahirap dito mag-welding, mag-full-weld, maglinis. Kung nandyan tayo nakabitin o delikado, di ba? Kaya pinatanggal ko para dito natin may trabaho. And then the same time kasi itong na to ay hindi siya live-in, no? Yung nandito nakakabit kasi, ang nangyari ay ikinabit ito muna. Yan, itong frame, no? Yung taas saka babang frame ay kinabit, saka pa lang ito nilagay. So ang nangyayari, yung hindi madalas ito
nakabigi, nakaganyan, nakatagilid. Kaya minsan, kahit iskwalado yung putol nyo, ay ang nangyayari, hindi lapat. Merong part na nakamalaki ang siwang. Kaya mas maigi talaga yung ganito, lapat yung trabaho. At the same time ito papalitan natin itong gamit na to kasi tinanggal natin yan dyan sa gitna. So ito dapat parehas ang haba. So ayan, tingnan nyo, napakalaki ng diferensya. Ayan, napakalaki ng gap, no? Around 3 mm yung gap. Ayan, no? Ayan, yan. So ito hindi na natin to ikakabit kasi pag kinabit natin to, magiging problema yan, no? Magiging problema yan. Kaya ito, ano na to, hindi natin ikagabit, kaya nagpaputol ako ng panibago. So ganun mga lodi, no? Dapat trabaho natin sureball kasi mahirap yung magpaulit-ulit ng trabaho. At again, hanggat maaari, huwag kayong maglalagay dyan na dyan nyo buuin. Dyan mo buuin. Napakatagal gawin yan at napakahirap, no? Siyempre, delikado pa rin pati sa tao. So ito, nagpaputol na ako ng bagong pyesa. So ito mga lodi yung diskarte ko, no? Dahil parehas ang sukat nito. So pinagpatong ko lang dahil itong isa naman, itong nasa ibabaw, ito medyo naman yung pattern yung ilalim. So ganyan lang, so patong lang natin para hindi tayo sukat ng sukat. Parehas lang naman ang laki. So ganito, yan, pare-parehas lang. So siyempre ito, papalinis na ito para hindi na bumukol. Lalong-lalo na itong gilid na ito, itong kanto na ito. Yan, kailangan malinis na yan bago ikabit. So dito, ayan, pinalilinis ko na. Yan, bago natin ikabit. Kasi yung kanto na ito, pag nandito na yan, hindi mo na ito makakasa. So kailangan malinis na yan bago ikabit. So mga lodi, no, yung frame nito ay tapos na. At ang ginagawa ko ngayon ito, yung pang-ipit sa yan, wire mesh. Yung wire mesh yung ilalagay dito, ipitin lang natin dito ng 3/4 by 3/4 na tubular. So pagka ganyan, no, pinuputol ko na lahat ng ikakabit para ma-determine natin kung kukulangin pa ba yung materials na tinating o hindi. So sa kaso nito ay kulang pa tayo, no? Kaya mas madali nating matrace kung may kulang pa. So importante lang, pag nagpuputol kayo nito ay magpasobra kayo. So gaya nito, yun. Yan, ito yung mga sobra. Pero hindi naman yung tipong magkakaroon kayo ng mga retaso na sobrang malalaki. So ito kasi nasa nasa 95 total itong haba nito. Kaya ang pinutol ko is 1 meter para kasi 6 meters lang naman yung isang tubular, no? So, pinutol ko ng tig 1 metro para mas madali natin dito may actual, kasi ina-actual yan, no? Para hindi tayo magkakamali. Kasi kung sukatin lang natin ng metro at saka natin putulin, minsan sumasablay, eh. Kaya mas maganda yung i-actual mo dyan para insakto ang mapuputol mo. So para ma-actual mo siya, ay kailangan mixi, no? Ito 1 metro yung pinutol natin. And then dito ay 75 din, mixi lang to. Kaya lahat na, pinutol ko na yung mga materialis para malaman natin kung may kulang pa o wala na. So yun lang yung diskarte natin. So ayan yung itsura ng frame. Ayan. Tapos sinasa loob niyan, ayon yung wire mesh. Ito siya. Yan, ay kakapit. Then dito naman yan ilalagay. Iipitin lang natin ng tubular kasi hindi naman mawi-welding yan. Then napakanipis niyan. Siyempre wire mesh lang. Pag winelding natin hindi, wala rin saysay, no? Kaya mas maganda iipitin. So ito mga lodi, no? Para mas madali yung trabaho natin.
yung mga materials na ikakabit natin ay lahat na pinutol na natin para the same time determine natin kung may kulang tayo o wala. So ayan, may kulang tayo na 2 pirasong tubular pa, kaya magpa-order tayo. Mas maganda yung ganyan, putulin nyo na para madali na pati. Kasi dito ay ina-actual natin dito yung pagsukat niyan. Hindi tayo gumagamit ng metro para iwas ng sablay. So actual ang pagsukat. So ayan, nakaisa na tayo. So yun pa rin yung taas niyan dati, ganyan pa rin. Ano yun mo, silipin mo yung kung ano, yung puputulin mo hindi kailangan din na lumabas sa palitada. So pinakanan lang ng ano, ng tiniliin para pagkapitan itong ginawa natin. So ito yung ano, ito yung diskarte natin dito. Binuunan lang natin ng bakal na tinimin. Malalim to, no, malalim. Pero dapat pag pinalitadahan to, hindi ito lalabas. Itong binaon natin na bakal. So, kailangan matatakpan niya ng palitada. Ito kasi dati nang may ano ito. Dati nang nakalagay dito, pinabaklas lang natin kasi mahirap maglagay nito. Kaya ito nasira na, no. Di bali, magagaling naman yung mga masundan tumira. So ganito mga lodi, ginagawa to, no. Ito. So ganito mga lodi ang ano, ang ginagawa dito. Itong frame na to ay ilalagyan ng 3/4 by 3/4. So ayan siya. Ayan yung pauna natin nilalagay. Tapos ilalatag natin to. Itong wire mesh na to. Then iipitin natin ng isang 3/4 by 3/4 para maipit yung wire mesh para matibay. Then iti-tick screw. Saka puputulin yung tick screw. So ito na yung kinalabasan niya. So ito siya. Ayan. Ayan. Ito nakaipit, no. Ayan, no. Nakaipit. Then ito yan, tick screw yan. Ilagyan ng tick screw. So na siya yung hahawak nito. Kasi kung walang tick screw, hindi naman natin ito mawi-welding, no. Baka pag ginanon ng bata, matanggal lang din. Kaya nilagyan ng tick screw, yun yung hahawak nito. So ayan ang itsura niya. So ito. Ilalagyan ng ano. Oh, parang nasobrahan, eh. Ilalagyan ng tick screw para maipit ito. So ayan, ang tigas na. Kasi kung wala itong tick screw, pag tinulak to, pag tinulak, kakalas lang yun dito kasi nakaipit lang dito. So kaya pag may tick screw, sasabit ngayon itong screen sa tick screw. Kaya nilalagyan ng tick screw. Pero ito, puputulin. Yan. Tsaka i-welding para walang bakas. Pangalawa na to yung kinakabit natin. Ito yung mga loads, ito yung alalahanin nyo palagi ito. Yan. Kailangan yung clearance nito dito. Itong part na to. Tsaka sa kabila ay pantay. Then siyempre pag tinignan nyo dito, yan. Ito dapat tong part na to. Ito sa may paa ko. Ay pantay yan, pantay. Kasi nakikita yan sa baba. Kitang-kita yan sa baba kung nakalihis. So yan yung mahalaga. Siyempre, kailangan hulugan din. So dito, ang mahalaga dito yung hulog. Yan, ito. Yung label, yan yung importante. Huwag nyo na intindihin tong pader kung minsan nakatumba o nakapapasok. So ito, hulugan nyo para walang sisihan. Ganito, no? At siyempre dito, kapag yan, kailangan pantay, hindi lalabas. Itong bakal hindi lalabas dito para pag pinatadahan may itago.
So, ito mga lagi yung ginagawa namin. So, yan. Nilalagyan ng ano sa gitna. Kasi ito lundo, no? So, para maituwid yan, nilalagyan ng kalson na 1x2. Then, i-welding ito. Yan. So, 3 spot lang ang gagawin dyan. Kasi lalagyan din naman yan ng fixed screw. Para ito tumigas, no? So, ito. Nilalagyan na ng tinatapalan na ng halo para hindi makita yung pinagbaklasan natin. So, ito na yun, no? Yan. So, parang wala nang nangyari dito sa winasak natin na pader. Kunti. So, yan. Nilagyan na ni Walter ng halo. So, ito yung sinasabi ko na yung bakal dito na tinanim natin, hindi na nakita, no? Flat dito.